Hi Capricorn, mid-June 2026, mid-month na po tayo ng Hunyo. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po Capricorn, kamusta kayo? Capricorn energy this mid-month, any guidance, advice, ano nga asahan ng mga taong ito? 8 of Wands. I-claim natin na merong magandang flow ang buhay, life in general. Mag-add pa tayo. Or meron travel or anything connected abroad kung hindi man ito physical travel. Ang aangat, mid-June. May lang opportunity sa part na yan. Balita, impormasyon, or inspirasyon. Why not? Si Ace of Wands. Energy. Ang planet of energy ngayon nasa inyong mga fifth house of romance na kanina ko pa na-mention. Two of Wands, especially for some of you Capricorn na nasa long distance relationship or affairs, love, romance. Ito ay maaaring makikilala nyo pa lang or ngayon pa lang nga nandito na sa sitwasyon, relasyon na to. Ayan. Alin. Nag-iinit, on fire ang inyong mga love life, guys. Oo. So, syempre pa, lalo kung nagsisimula lang kayo sa una na aking nabanggit, at lalo pa kung over the net po itong someone na ito, Capricorn, hindi nyo mamadaliin. Okay? Hindi magmamadali, hindi maiinip, kakalmahan. Get to know each other first. Hindi siya okay? Pero dahil nga meron kayong distansya, malayo kayo, napakahalaga na kayo ay dumaan sa proseso. Siyempre naman open, honest, heart-to-heart, ang conversation, communication na kailangan mapaangat. At huwag masyadong maging vulnerable. Kumbaga, yung inyong mga kahinaan. Siyempre naman, lalo pagdating sa usaping puso, kakalmahan. Still, stay practical, realistic. Yes, at huwag mainip, yun lang yun Take it easy. Kasi nga, si Mars, again, planet of energy yan. Inspiration, motivation. Magiging determined kayo or ang inyong mga person na, eto na, go na tayo. Ayan, lalo kung nandito na kayo dating stage, hindi siya okay. Actually, on fire, as I've mentioned. Pero, minsan sa sobrang init, physically, mentally, yung affection, yung passion, dyan po talaga sa 5th house yun, na sobrang mag-apply dito. Hindi na tayo, kumbaga, nalulunod tayo dun sa enerhiya ng emosyon. So, kakalmahan. Okay? Hinay-hinay pag may time. As long as nagiging, honest lang kayo. Sa bawat isa, walang dapat ikabahala. Any guidance? I feel kasi higit kayo nagiging expressive. Umiinit nagiging open sa situation. Ito kasi pwedeng kusa niya namang nararamdaman. The energy is giving, guys. Pero kung hindi ito something, ayan si Kuya. Kumbaga kung hindi mag-connect for some tayo general message, Moonshot, wala dyan yung attention ko sa love ngayon. So, mas practical tayo. Umaga po tayo. Kumbaga, si 5th house, connected po yan sa mga hilig nyo, kahit sa simpleng sports, games. Pagdating sa inyong passion, guys, maaaring hilahin kayo ng enerhiya patungo dyan. Saan kayo higit na maglaan ng focus sa inyong mga creative side or it could be a creative project din kung meron kayong mga dyan. Kumbaga, hindi lang to something hilig or hobby nyo, pero this is something na pagkakakitaan nyo na rin. Very practical yung energy naman for some of you. Kasi andyan yung puso. Mahal nyo yung tao or yung ginagawa nyo. Andyan yung expression. Yes. Parang clarify lang tayo doon with 5 of Swords. Add pa tayo. Stay balanced lang. Ayan sinasabi natin. Huwag magmamadali sa mga pagkakataong ito.
At the best time para sumuong kayo. Ito yung para sa ilan po na nasa dating stage or meron palang kinikilala na Capricorn, okay? Pero for some na andito na sa sitwasyon kung saan marami na kayong pinagdaanan, once and for all, ito na tayo, Moonchild. When it comes to love, si Venus and Jupiter, Capricorn, maring narinig niyo na sa akin ito sa mga previous readings natin para sa inyo. Kung nakakapakinig na kayo, meron kasing tinatawag na astrological event, Venus and Jupiter conjunction, mid-month actually, by the time na napapanood niyo ito, June 9 pa lang po. Ngayong araw yan na gaganap, 8, 9, at ito po yung magbibigay diin sa inyong mga 7th house of relationship, partnership, businessman or relasyon. Marriage. May something ganda po dyan. Ganda at good luck. Okay, sabi ko nga maganda yung progress. Anything inspiration. Nag-iinit. Mapapangat niyo yung mga sweetness niyo. Sweetness, yung mga tamis niyo dyan. Matatamis ang aangat na may parang parang asukal na pula. Charot. Or maybe yung pinaka-advice, guys, lalo kung medyo nagka-tension kayo nitong mga nakalipas or hindi nyo masyadong nabigyan ng tuon yung kayo, lalo kung matagal na ang mga Capricorn in a relationship couples, at di kayo masyadong nabigyan ng pagkakataon to connect, to spend more time together, maybe this is a reminder, na ito naman ay napupunan, itong ilang kakulangan, okay, lalo sa connection nyo. Diyan po talaga yon. May magandang possibility, especially kung hindi lang kayo matatawag na mag-partner in life, relationship-wise, pero partner in business din for some of you, maaaring kailangan kong mabanggit to. May ganda dyan. Huwag lang kayo pangungunahan ng kung ano pa mang... I feel may pagka-sweetness kasi. Kaangat yung pagka-baby, pagka-young, na... hopefully, hindi naman tayo masyadong magiging doon. Kumbaga, alam natin i-balance yung pagiging practical and emotional. Meron lang ako nakikitang nagiging selosa. At ito naman, again, ay something na maidadaan sa mabuting pag-uusap. Focus lang. Pagdating sa kung ano ba talaga yung goal niyo together. Okay. Page of Pentacles, opportunity, positive possibilities, manifestation card. Alisin lang yung ilang insecurities, guys. Or ilang, sabi ko nga, minsan kahinaan na napaka-normal sa relasyon. Huwag tayo mag-overthink, Capricorn, at focus sa mga goal nyo. Couples in a relationship, married. Okay? Lalo kung LDR kayo na hindi madali. Pero merong opportunity, ano man yung naisin nyo sa bawat isa in the future, or kung ano yung nakikita nyo 6 months, a year from now together, walang imposible. Okay, andito rin kasi yung pakiramdam ko, I feel for some yung sense of belonging, na akin ka lang, sa akin ka lang, ganon. May pagkahigpit for some. So, kakalmahan para walang masyadong masakal. Okay, kailangan dito umaangat yung love. Minsan nga lang lalo sa mga ilan na matagal na, parang paulit-ulit na yung ganap, parang feeling nyo nawawala yung spark, yung kilig. The Magician is in reverse. Ang mga kilig nga raw, yung spark sa relasyon, yan po ay very fleeting, nawawala. Pero yung love, ay dito, yung enerhiya, okay, andyan na yun, nakatatak na sa inyo. Ayun ang umangat. I feel reversal tayo. Kayo tong higit na maghanap sa inyong mga partner or andito yung craving sa love, affection, sa passion. So, ang lawak niyan. Other messages, since andito tayo, Gemini season tayo Andito pa rin tayo, Capricorn. Nag-highlight ngayon ng inyong mga 6th house. Tama ba? Yes. 6th house, ang lawak ni 6th house. Connected yan, unahin ko na pagdating sa inyong mga daily work, service, maring may mga bago kayo dyan, Page of Pentacles, opportunity, new project, or kahit new goals nyo dyan na mga kailangan yung harapin. Ito kasi pwedeng ihain sa inyo ng inyong mga boss, sa mas practical, bagong gawain, bagong responsibility, or bagong possession ba to? Why not? Kasi meron tayong, na-mention ko ba?
Meron tayong darating na new moon in Gemini this mid-month, and it highlighted you in your sixth house. Again, sixth house, ang lawak, dyan pumapasok din yung inyong mga service. Yung serbisyong totoo kung saan araw-araw kayong humaharap, lalo kung saan din kayo kumikita. Okay, so may mga bago, money-making opportunities po si Page of Pentacles. So money-wise, hindi kayo mawawalan. Meron pa rin, andyan pa rin. Napapangat nyo pa rin, ipapahayag nyo na lang. Paniniwalaan nyo na lang ang inyong kakayanan. Tumatahol na naman ang mga doggies. Sixth house po ay connected sa mga pets. So maaaring may bago kayong aalagaan. Ganun ba? New moon kasi, no? Or this is just a reminder na higit yung pagtuunan din ng inyong mga animals. Ay, kung kayo mga pet lovers, maaaring higit niya silang bibigyan ng energy this mid-month. Laban natin to. Walang tigil yung mga doggies. Sabi ko sa inyo. Okay, kaya ba? Capricorn, i-add ko lang ha. Na-mention ko yung huling na kaya pa ba natin? Nabanggit ko yung sixth house. Speaking doon sa sector na yun, napakalawak. I-add ko na lang to, connected yan sa inyong mga kalusugan. Hindi isang medical advisor si Moonchild, pero maaring ito, sabi ko nga, kusa kasing pwedeng maramdaman nyo or ito yung pinaka-advice. Checking on your health, physically, mentally, emotionally, listen to your body, napakagandang pagkakataon to start something new pagdating sa inyong mga sarili. Again, physical, mental, emotional. Page of Pentacles. New page, new chapter. Ganun ba? Lalo kung meron kayong iniinda dyan na in a way, baka nababaliwala nyo kasi sobrang busy, productive. Actually, maaaring higit yung maramdaman yung pagka-busy sa susunod na mga linggo. So, ngayon pa lang, nire-remind na kayo ng ilang barahan nyo rin dito na pagtuunan nyo rin ng inyong katawan. Yes, paano nyo magagampanan yung ilang aksyon? Kailangan nyo bigyan ng aksyon, motivasyon kasi umangat, energy kung kayo mismo ay pagod na. Okay, focus din kayo sa inyong mga health. More on self-care and self-love. Syempre pa. Ito yung umaangat na guidance advice na marahil kailangan yung marinig. Ayan, medyo may ilang ingay lang sa paligid, pero maraming salamat po. Mensaheng gabay lamang para sa inyo, Capricorn.